Kapag ang isang dating pangulo ay nagdagdag ng 78 ebidensya sa isang international court, tanong nito, depensa ba ito o senyales na papasok na sa mas mabigat na yugto ang laban? Sa International Criminal Court, walang galaw na maliit. At bawat papel, may kahulugan. Ito ang kwento ng isang legal na hakbang na maaaring magtakda ng direksyon ng kaso bago pa man magsimula ang paglilitis. Sa confirmation phase ng ICC, alin ang mas mahalaga, dami ng ebidensya o bigat ng ebidensya? This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Magandang araw mga ka-edocs, at welcome pong muli sa ating channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa ating mga talakayan araw-araw. Kaya tara na, dagdag ebidensya. Ano ang ibig sabihin ng bagong hakbang ng depensa ni Duterte sa ICC? Kagagaling lamang isumitin ng depensa ang isa sa pinakamahalagang galaw nila sa kasalukuyang kaso, ang pagdaragdag ng ebidensya. Sa mga nagdaang araw, formal na humiling ang legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng pahintulot sa International Criminal Court o ICC na magdagdag ng 78 bagong items sa kanilang list of evidence. Hindi ito basta dagdag papel. Hindi rin ito simpleng technicality. Isa itong malinaw na senyales na papasok na sa mas seryosong yugto ang laban, ang confirmation phase. Ano ang confirmation phase? Sa ICC, ang confirmation phase ang yugto kung saan sinusuri ng hukuman kung sapat ang ebidensya upang ituloy ang kaso sa full trial. Ibig sabihin, dito pa lamang tinutukoy kung may probable cause para ipagpatuloy ang kaso laban sa inaakusahan. At dito, mahalaga ang bawat ebidensya. Bakit may dagdag na 78 item? Ayon sa mga ulat, ang paghiling ng depensa na magdagdag ng 78 bagong ebidensya ay tugon sa bagong disclosure ng prosecution. Sa madaling salita, may mga bagong impormasyong inilabas ang panig ng prosecution at bilang karapatan ng depensa, kailangan nilang tumugon, mag-adjust at maglatag ng kumpletong sagot. Ito ang esensya ng due process. Hindi pwedeng manatiling tahimik ang depensa kapag may bagong inilalatag ang kabilang panig. Ano ang layunin ng depensa? Ang malinaw na layunin ng hakbang na ito ay isa lamang, masigurong buo, handa at matibay na depensa bago pumasok ang confirmation hearing. Sa ICC, ang kulang o huling-huling ebidensya ay maaring hindi natanggapin. Kaya ang pagdaragdag ngayon, bago pa man ang hearing, ay isang strategic at legal na hakbang. Sa mas malawak na konteksto, ipinapakita ng galaw na ito na aktibong gumagalaw ang depensa, hindi nila hinahayaang maunggusan sila ng prosecution, at sinisiguro nilang lahat ng posibleng ebidensyang pabor sa kanilang panig ay mailatag sa tamang oras. Hindi ito nangangahulugan ng pagamin. Hindi rin ito automatikong pagtatanggol sa akusasyon. Ito ay paghahanda. Dahil ang kasong ito ay hindi lang usapin ng isang tao. Isa itong usaping may implikasyon sa international justice, due process, at pananagutan ng mga leader sa ilalim ng international law. Ang bawat galaw, kahit technical, ay may bigat at kahulugan. Sa mga susunod na linggo, mas titindi pa ang mga legal na hakbang mula sa magkabilang panig. At habang papalapit ang confirmation hearing, ang tanong ay hindi lang kung ilan ang ebidensya, kundi kung gaano ito kabigat. Ito ang yugto kung saan ang papel ay nagiging sandata at ang paghahanda ang nagiging depensa. Isipin natin mga ka-edocs, hindi ito simpleng dagdag ebidensya, isa itong mensahe. Sa unang tingin, maaring isipin ng iba na ang pagdaragdag ng 78 bagong ebidensyabang depensa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC ay isang normal na galaw sa korte, isang technical na hakbang, tahimik, halos hindi pansin. Ngunit sa larangan ng international criminal justice, walang galaw na ordinaryo, at lalong walang galaw na walang ibig sabihin. Ito ay hindi senyales ng kahinaan. Ang madalas na maling basa ng publiko, kung nagdadagdag ng ebidensya, ibig bang sabihin ay kinakabahan. Hindi ganoon gumagana ang ICC. Sa katunayan, ang pagdaragdag ng ebidensya sa yugtong ito ay hindi senyales ng kahinaan, kundi patunay na lumalalim ang laban. Ibig sabihin nito, hindi na ito bas procedural, hindi na ito pampalipas oras na galaw. Nasa yugto na tayo kung saan ang bawat dokumento ay maaring magtakda ng kapalaran ng kaso. Ang tunay na konteksto ay ang papasok na confirmation phase. Ang confirmation phase ay parang gatekeeper ng hustisya. Hindi pa ito hatol, hindi pa ito paglilitis. Ngunit dito tinutukoy ang pinakamahalagang tanong, may sapat bang bigat ang ebidensya para ituloy ang kaso laban sa isang dating pinuno ng Estado? Kaya't kung sa yugtong ito pa lamang ay kulang, mahina, o hindi handa ang depensa, maaring tapos na ang laban bago pa man ito magsimula.
Bakit ngayon lang? Bakit 78? Dito nagiging malinaw ang pakay ng ebidensyang ito. Ang galaw ng depensa ay reaksyon, hindi desperasyon. May inilabas na bagong disclosure ang prosecution. May bagong linya ng argumento. May bagong direksyon ng akusasyon. At sa ilalim ng due process, hindi pwedeng tumahimik ang depensa. Ang 78 item ay hindi numero para sa drama. Ito ay indikasyon na maraming aspekto ng kaso ang gustong kontrahin, linawin o baligtarin ng depensa. Mga ka-edocs, malinaw ang ipinapadala nilang mensahe sa ICC. Hindi kami papasok sa confirmation hearing ng kulang ang bala. Ito ay pag-iit ng karapatan, pag-angkin ng espasyo sa proseso, at pagpapakita na ang depensa ay handa makipaglaban sa bawat detalye. Hindi ito emosyonal, hindi ito political. Ito ay estratehikong legalismo. Ang mensahe sa publiko, huwag madaliin para sa publiko. Lalo na sa mga Pilipino, mahalaga ang puntong ito. Ang galaw na ito ay paalala na. Ang ICC ay hindi korte ng social media. Ang hustisya ay hindi botohan. At ang pananagutan, kung mangyayari man, ay kailangang dumaan sa mahaba, masalimuot at patas na proseso. Hindi lang ito kaso ni Duterte. Ito ay kaso ng tanong na matagal nang bumabalot sa modernong politika. Hanggang saan ang kapangyarihan ng isang leader at saan ito nagtatapos sa pananagutan? Ang bawat ebidensyang idinadagdag ngayon ay bahagi ng mas malaking salaysay na kahit ang pinakamakapangyarihan, kapag humarap sa international law, ay kailangang sumunod sa parehong tuntunin. Sa puntong ito, malinaw ang isang bagay. Hindi pa tayo nasa yugto ng hatol. Hindi pa ito panalo o talo. Ngunit tiyak na wala ng atrasan. Sa ICC, ang papel ay hindi lang papel. Ito ay posisyon. Ito ay paninindigan. At minsan, ito ay simula ng katotohanang hahabulin ng kasaysayan. Sa tingin mo ba, ang pagdaragdag ng 78 item ay senyales ng matibay na depensa o normal lang na bahagi ng due process? Ibahagi ang iyong pananaw. Ipahayag ang iyong saloobin sa comments. At huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at mag-share nito sa iyong mga kaibigan. At ito ang EDOX DC, na nagsasabing, sa bawat panahon at pagkakataon sa katotohanan dapat nakatuon. Hanggang sa muli, paalam.